Welcome mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilig sa programang ito. Sa programang ito ay ating sasagutin ang inyong mga katanungan kagaya na lamang ng paano ba natin mapagtatagumpayan ang ating sarili? Paano ba tayo magkakaroon ng personal na kapangyarihan? Makapangyarihan ba si Jesus? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol Ako naman po si Jessa Lupingol. at kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Ngayon po ay magsimula po tayo. Mag-review po muna tayo sa ating pinag-aralan sa huling episode. Ating tinalakay, Revelation's Mother of All Battles. Question number 1. Oo, hindi. Gumawa ba ng dyablo ang Diyos nang nulikha niya si Lucifer? Pangalawang tanong, sino ang may pananagutan sa lahat ng sakit, pagdurusa at kamatayan sa ating mundo? Ang Diyos o ang Diablo? Question number 3, tama o mali? Minsan hinahayaan ng Diyos na magdusa tayo upang linisin tayo para sa buhay na walang hanggan sa langit. Pangapat na tanong, nasaan ba ang Diyos kapag tayo ay nagdurusa? Nasaan ang Diyos kapag tayo nagdurusa? Question number 5, tama o mali? Hindi kailanman nagdurusa ang Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Ayan, tingnan natin kung ma-perfect ninyo ang ating quiz na magsisilbing review sa ating tinalakay sa huling episode. Question number 1. Oo, hindi. Gumawa ba ng Diablo ang Diyos nang nilikha niya si Lucifer? Ano kaya sagot? Ang sagot ay? Hindi. Very good. Question number 2, sino ang may pananagutan sa lahat ng sakit, pagdurusa at kamatayan? Sa ating mundo, sino kaya? Ang sagot po dyan ay ang Diablo. Question number 3. Diablo. Tama o mali? Minsan hinahayaan ng Diyos na magdusa tayo upang linisin tayo para sa buhay na walang hanggan sa langit. Ang tamang sagot ay tama. Question number 4, saan ba ang Diyos kapag tayo ay nagdurusa? Ang sagot po dyan ay kasama natin siya. Kasama natin ang Panginoon. Number 5, tama o mali? Hindi kailanman nagdurusa ang Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Hindi ba nagdurusa ang Diyos? Ang tamang sagot ay Mali. mali. Alam po natin na labis ang pagdurusa ng Diyos dahil nga sa ating pagkakasala. Mga kaibigan, kung meron po kayong na-miss na episode, puntahan niyo lang po ang website www.amazingfactsphilippines.org. At doon po sa ating website ay available din ang ating handout, Rescue from Above. Libre po ang pag-download ng ating handout. Kaya puntahan niyo lang ang website. At kung inyo din pong mapapansin, doon din sa website ay meron din po tayong pagkakataon na sagutan ang mga questions sa likod ng handout. At kapag ito inyong sinasagutan at makumpleto nyo lahat ng handout, makakatanggap kayo ng Amazing Facts Bible School Diploma. Ang ating pag-uusapan sa darating na mga episodes. Next episode natin, UFOs, their cult, and Christ coming. Totoo ba ang mga UFO na yan? Ano kinalaman nila sa muling pagbabalik ni Jesus? At ang ating pang-anim na episode, The Antichrist Cover-Up. May pagtatakip ba patungkol sa Antikristo? Sino ba ang Antikristo? Gusto niyo ba malaman? Samahan niyo po kami sa ating pang-anim na episode. At sa ating pang-pitong episode, The Two Martyrs of Revelation. Sino po kaya ang dalawang saksing ito? Atin po yung malalaman sa ating pag-aaral. ang ating tatalakayin sa episode na ito, Revelation's Secret to Personal Power, the Omega Mystery. Kung ating pong titignan ng ating kapanahunan, marahil ay naabot na natin ang pinakatuktok ng teknolohiya. Iba't iba na pong gadgets at iba't iba na pong teknolohiya ang ating nagagamit ngayon. Halimbawa, kahit saan-saan na lang po. Noon, ang cellphone, naalala ko noon, papindot-pindot. Ngayon, pakahig-kahig na lang. Meron tayong iPhone, merong iPad. Iba't iba pong mga teknolohiya ang nagsisilabasan. Pero talagang kakaiba mga kaibigan dahil kahit gaano naka-high-tech ang ating panahon, marami pa ring mga tao ang hindi kayang mapagtagumpayan ang kanilang sarili. Bakit kaya? Ano bang kailangan natin? Hindi pa ba sapat ang teknolohiya na meron tayo ngayon? O kailangan natin ng mas mataas pa na teknolohiya? Teknolohiya bang ating kailangan? Sino ba ang makapagbibigay sa atin ng personal na kapangyarihan? Atin pong makikita
sa ating episode na ito na yan po ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus lamang ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ayon nga po yan sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Kung ating titingnan ang salita ng Diyos, ating matutuklasan na si Jesus nga ay may dalang kapangyarihan para sa ating lahat. Hindi po natin kailangan ng karagdagan pa ng mga teknolohiya. Ang kailangan natin ay si Jesucristo. Ayon po sa Mateo 28, versikulo 18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Makapangyarihan ba si Jesus? Yes. Gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan? Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa kanya na. Yes. Gusto mo ba ng personal na kapangyarihan? Gusto mo ba ng isang spiritual na buhay na kung saan hindi ka madaling matitinag? Ikaw ba ay nauuhaw? Ang makapagpupuno po na iyong pangangailangan ay tanging si Jesus lamang. In fact, si Jesus lang po ang pinanggagalingan ng kapangyarihan na ito. Kung kaya'y napaka-importante na atin siyang tanggapin sa ating buhay. Alam niyo po ba na sa Apokalipsis, si Jesus po ay ang Alpha at ang Omega. Babasahin po natin Revelation chapter 21 verse 6. Sabi po diyan, at sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Dito po natin makikita si Jesus po ay ang Alpha at ang Omega. Ano ba ang salitang Alpha at Omega? Ang Alpha po ay ang unang letra sa alpabeto po ng Griego. Na ibig sabihin niyan ay una. At ang huling letra naman sa alpabeto ng Griego ay ang Omega. Ibig sabihin ang huli, ang wakas. So Jesus po ang una at ang wakas at siya po ang sa lahat ng nasa gitna ng pangyayari sa ating buhay. Jesus po ang Alpha at ang Omega. Siya po ang Alpha at Omega ng Apokalipsis, Jesucristo. Siya po ang nagtataglay ng makapangyarihan at siyang tangi lamang na pagbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po sa Revelation chapter 1 verse 1, sabi po, Jesus ang Alpha at Omega ng Apokalipsis. Hanapin natin kung siya ba'y matatagpuan natin sa unang bahagi ng Apokalipsis. Sabi diyan, Revelation 1:20 verse 1, ang Apokalipsis ni Jesus na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang maalipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. So nakita po ba natin si Jesus sa unang bahagi ng Apokalipsis? Siya ang Alpha. Yes, siya ang Alpha. Tingnan naman natin kung makikita natin siya sa huling bahagi ng Apokalipsis. Revelation 22 verse 21. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa, siya nawa. Nakita ba natin dito sa Jesus na Omega na Apokalipsis? Yes, siya ang una at ang wakas. At ang buong kasaysayan po ay naapektuhan ni Jesucristo. Maraming mga tao po ang hindi ma-deny na totoo nga si Jesus ay namuhay dito sa ating mundo. Pero may mga ibang tao naman na naniniwala na si Jesus ay isang pilosopo lang, isang guro lamang. Isang guro lamang ba si Jesus? Isang mabuting guro lang ba? Well, alam po natin na ang guro ay makapagtuturo sa atin kung ano ang tama at mali. Pero actually, higit dyan ang kailangan natin. Dahil alam natin kung ano yung tama at mali. Ang kulang lang po actually sa atin ay yung kapangyarihan na maisagawa yung kalooban ng Panginoon. Kagaya na lamang ng mga masasamang gawain, mga bisyo. Let's say for example, yung pag-inom. Alam nyo ba na maraming mga tao ang nakakaalam na hindi maganda sa kalusugan ang palaging pag-inom? Pag-inom ng alak. Yes, pag-inom ng alak. Pero maraming mga tao na gustong-gusto itong ihinto, pero hindi nila kaya. Wala silang kapangyarihan na ihinto ang mga gawain na ito. Kung kaya po, kailangan natin ng higit sa lahat ang kaalaman sa tama o mali. Kailangan natin ng kapangyarihan mula kay Jesus. Si Jesus nga talaga ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan. At sabi nga sa Biblia, kung siya ay ating tatanggapin, ay bibigyan niya tayo ng kapangyarihan o di kaya karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng
karapatang maging mga, Mga anak anak ng Diyos. Alam niyo po, lalo na yung rendition sa King James Version, sabi doon, He gave you power to become the Son The of sons God. of God. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Ngayon tanong, kinakailangan ba ng mga Kristiyano si Jesus? Kailangan ba nating mga Kristiyano si Jesus? Well, of course. Ang tanong, may kapangyarihan ba talaga si Jesus? Tingnan natin mula sa Biblia. Kasi may maraming mga tao na nagsasabi sila, walang kapangyarihan niya si Jesus, siya ay tao lang. Pero tingnan natin kung anong sinabi ni Jesus patungkol sa kanyang sarili. Take note niyo po ito mga kaibigan. Una, siya ay Diyos. Kikita natin yan sa John chapter 10 verses 27 to 30. Sinabi ni Jesus na siya ay sa simula pa ay nandyan na siya. Juan 8, versikulo 58 at kapitulo 17, versikulo 5. Number 3, na siya ay pinahiran. John 4, verse 26. At siya ay makapangyarihan sa lahat. Matthew 28, verse 18. Sinabi ni Jesus na siya ay nakakaalam sa hinaharap. John 30:19. Sabi ni Jesus na siya ay may karapatan sa pagpapatawad ng kasalanan. Alam niyo po ba? Alam po natin na ang Diyos lang ang pwede magpatawad ng kasalanan, pero pwede ba? O may karapatan ba si Jesus na magpatawad ng kasalanan? Yes. Dahil siya ay Diyos. At number 7, siya ay nakakaalam sa iniisip ng tao. John chapter 2, verse 25. Alam nyo, hindi lang yan. Number 8, siya ay ang daan at katotohanan. Juan 14, versikulo 6. Siya ay ang pagkabuhay at buhay. John 8, verse 25. Siya din ang pinto. John 10, verse 7. Siya ang tinapay na buhay. John 6, verse 51. Siya ang mabuting pastor. John 10, verse 11. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Juan Kapitulo 8, versikulo 12. At siya ay walang kasalanan. John 8, verse 46. It's either totoo lahat ang sinabi ni Jesus o isa siyang malaking impostor. Yes. Napakaraming sinabi ni Jesus patungkol sa kanyang sarili. Pero tanong kaibigan, impostor ba si Jesus? Alam natin na hindi impostor si Jesus. At ako ay naniniwala at nananampalataya na totoo lahat ng kanyang sinabi patungkol sa kanyang sarili. Yes. Kung titingnan po natin ang Biblia, nakasaad sa Biblia, lalong-lalo na po kahit pa sa lumang tipan, nakasaad na dyan ang talang buhay ni Jesus, ang kanyang biography. Sinulat na kung ang kanyang kapanganakan, ang kanyang kamatayan. Kaya nga, meron ibang mga tao sabi nila, hindi daw natin dapat pag-aralan yung Old Testament. Pero ano bang sinabi ni Jesucristo patungkol kahit pa sa lumang tipan? Sabi dito sa Juan 5, versikulo 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Anong kasulatan ang binabanggit ni Jesus dyan? Siyempre, walang iba yan ay ang Old Testament. Yes. Ang Bakit natin lumang nasabing tipan. ganun? Dahil wala pa namang New Testament nung sinabi yan ni Jesus. Kaya walang ibang kasulatan na tinutukoy si Jesus dyan, kundi ang lumang tipan. Sabi niyo, saliksikin ninyo ito at dito ay makikilala natin siya. Talaga? Yes. Nakasulat na po sa lumang tipan kung ano ang mangyayari kay Jesucristo. Nakasulat na ang lugar ng kanyang kapanganakan, ang paraan kung paano siya iaanak, ang paraan ng kanyang kamatayan, pati na rin ang pagtraidor sa kanya. Lahat ay nakasulat na sa lumang tipan. Kaya nga, si Jesucristo ang siyang alpha, siya ang simula, at siya rin ang omega, siya ang katapusan. Tinupad ni Jesus ang higit sa 300 mga hula. Well, tignan natin, ano ba ang mga tinupad niyang mga hula? Mababasa natin na sa Isaiah 7 verse 14, sabi diyan na siya ay iaanak ng birhen. At saan ba makikita ang katuparan diyan? Yan ay makikita sa Luke chapter 1 verses 26 to 38. Isa pa, si Jesus ay iaanak sa Bethlehem. Micah chapter 5 verse 2, ito ay natupad sa Luke chapter 2 verses 1 to 20. At ang kanya ding ministeryo na nabasa natin sa Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. At yan ay makikita natin katuparan sa lahat na 4 na mga Gospels. Sa 4 na Well, ebanghelyo. basahin natin ang patungkol sa kanyang ministeryo. Isaiah chapter 61 verse 1, sabi diyan, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon. By the way, kailan ba pinahiran si Jesus ng Panginoon?
Nung siya ay binautismuhan, Yes, nung siya ay binautismuhan. pinahiran siya ng banal na espiritu. Sa pamamagitan ng parang kalapati. Yes, no? bumaba Sa yung lampati, bumaba yung Banal kalapati na mula espiritu sa sa langit. ibabaw. Sa Yes. pumatong sa kanyang ibabaw. Yes. Actually, andun sa ibabaw niya habang pagkatapos siyang bautismuhan. Yes. At pagkatapos sabi diyan, at upang ipangaral ang mabubuting balita. Ano ba ang mabuting balita? Mabuting balita na mapapatawad niya tayo, mabuting balita na mahal na tayo, at meron siyang inahandang lugar para sa atin doon sa langit. Sabi din diyan, kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mabagbag na puso. Mga broken-hearted dyan. Mga broken-hearted. Kayang Broken-hearted pagalingin ni ka ba? Jesus ang iyong puso. Yes. Dumadaan ka ba ngayon sa isang depresyon? Kaya kang pagalingin ni Jesus. Sabi din diyan, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag. Noong unang panahon, si Jesus po ay kanyang tinupad ito. Siya ay nagpalabas ng mga demonyo mula sa katawan ng mga tao at siya din ay nagpabago ng mga patay. Kahit saan siya pumunta, siya ay nagpapagaling ng mga may sakit. At higit sa lahat, siya ay nakapagpapabago ng buhay. Alam niyo po ba kung si Jesus ay isang tao lamang, hindi niya kayang magpabuhay ng patay kagaya na lamang ng ginawa niya kay Lazaro. Binuhay ni Jesucristo si Lazaro. Alam po natin na hindi po yan kayang gawin ng tao lang. Yes. Yan po ay lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. At maaalala din po natin yung patungkol sa babaeng si Mary Magdalene. Di ba kinalagkad siya ng mga tao sa kapanahunang ito? At sinabihan siya na siya ay makasalanan sapagkat siya ay nangangalunya. At siya ay papatay na sana. Pero anong ginawa ni Jesus? Siya ay pinatawad at sinabihan siyang, huwag ka nang magkasala mulit, humayo ka. Binigyan siya ng buhay na may kapangyarihan. Marami pong bagay na sinabi si Jesus, mga kaibigan, na magbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi niya sa Juan 14, versikulo 1 hanggang 3, huwag magulumihanan ang iyong puso, ako ay muling paririto. At kung atin pang babasahin ang iba pang mga talata dyan na nasa ating mga screen, ating makikita na kailanman ay hindi tayo tatalikuran ng Panginoon. Kung tayo ay nabibigatan ng ating puso, pwede tayong lumapit sa Kanya at hindi niya tayo kailanman itataboy. At ayon sa Yes. Luke 5:20, Luke 5:20, pinapatawad niya ang ating kasalanan. kaya nga, yan ay talaga nagbibigay sa akin personally, nagbibigay yan sa akin ng pag-asa na I believe sa ating lahat. Ito ay talagang tunay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kagaya na lang dito sa babaeng ito na binanggit nga na ni Sister Jesselu. Itong babaeng ito ay talagang makasalanan. At ang dapat niyang gawin sa kanya, dahil nga sa kanyang kasalanan, dahil siya ay dapat mamatay. Gustong gawin sa kanya ng mga tao, siya ay batuhin hanggang siya ay mamatay. Ngunit, ang ginawa ng Panginoon, kinundi na ba siya ng Panginoon? Hindi. Binigyan siya ng Panginoon ng pag-asa. Buhay na- Binigyan siya ng buhay na may Kapangyarihan. kapangyarihan. Kaya sabi nga sa John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsisitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang or power na maging mga anak ng Diyos. Ayan. Pag tinanggap natin si Jesus. Ngayon naman ay pag-usapan po natin ang mga hula na pamanahon. Meron po tayong mababasa sa Biblia na hula patungkol sa panahon or sa English, time prophecy. Ayon nga sa Galatians chapter 4 verse 4, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ibig sabihin, nung palang dumating si Jesus dito sa lupa, meron siyang ginampanan na kapanahunan. At saan nakasulat ang kapanahunan na yan? Of course, doon sa lumang tipan. At yan po ang ating pagtutuunan ng pansin. Makikita po natin ang hula sa pamanahon na iyan sa Daniel chapter 9 verses 24 to 27. Sabi ng salita ng Diyos, 70 sanlinggo. Nakita ba kayong numero? Ayan. Ang ipinasya sa iyo, mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Alam nyo, napakasarap mag-aral ng Biblia kasi sa Biblia nandyan na lahat ng subject. Meron tayong history, meron tayong science, at ito, meron pa tayong mathematics. Yes. Mahilig ka ba sa mathematics, Brother Naku, Kevin? paboritong subject ko yung mathematics. Kayo po, mahilig po ba kayo
bagay sa mathematics? Well, wag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko, may mga tao na ayaw nila ng mathematics, pero napakasimpleng mathematics lang po ang ating pag-aaralan sa episode na ito. Sabi sa Daniel 9:24, 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao. At ang kinakausap po dito ay si Daniel. Kaya ang tinutukoy dito ay ang mga tao ni Daniel. Binigyan sila ng palugit, 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao. Ang 70 sanlinggo, di ba, isang sanlinggo ay merong 7 araw. So, 70 weeks, 70 sanlinggo times 7 araw is equals to 490 days. Tama po ba? Yes. Ngayon, ito po ay hula. At ibig sabihin, meron itong mas malalim pa na kahulugan. Pwede bang ako mag-interpret? Hindi. Dapat, sino nga mag-interpret? Ang Biblia mag-interpret sa kanyang sarili. Kaya, babasahin po natin, kapag binanggit sa hula, ang isang araw, ano bang ibig sabihin nito? Ezekiel chapter 4 verse 6. Bawat araw ay pinakaisang taon aking itinakda sa iyo. Wow, napakaliwanag po niyan. Ang isang araw ay isang taon. Hindi ko po gawa-gawa yan, binasa po natin yan. At meron pa isang talata, Numbers 14 verse 34. Sa bawat araw ay isang taon. Kaya nga, sa mga hula sa Biblia, ang isang araw ay katumbas ng isang literal na taon. Sa hula ng Biblia. Meron pa pong isang talata, i-take note nyo na lang po kayo nang magbasa. Genesis chapter 29 verse 27. Sa hula ng Biblia, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Napakaliwanag po niyan. At ganyan po, pag-aaral ng Biblia, ikumpara natin ang kasulatan sa kasulatan para ito ay ating maintindihan. Kaya nga, 70 sanlinggo na may merong 7 araw sa isang sanlinggo, that is 490 days or equals to 490 literal na mga taon. 490 na mga araw sa hula ay katumbas po ng 490, 490 literal na mga taon. Kailan nagsimula ang 70 sanlinggong hula? Anong petsa ito nagsimula? Mababasa po natin ang sagot sa Daniel 9 verse 25. Sabi po dito, kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas, actually nandun na yung simula, binasa na natin, pagpatuloy ko muna, na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y muling itatayo na may langsangan at kuta sa makatuwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Ayon sa Biblia, ito ay magsisimula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem. Kaya balikan natin ang tanong, kailan nagsimula ang 70 sanlinggong hula? Anong petsa? Ayon sa ating binasa, simula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem. Napakaliwanag po niyan. Ngayon, kailan naganap? Iyan, kailan inilabas ang utos na muling itayo ang Jerusalem? Yan po ay nailabas, ipinag-utos po yan ni Artaxerxes I sa taong 457 BC. And in fact, mababasa natin yan sa Ezra chapter 7 verses 11 to 26. At makikita din po natin mismo sa Wikipedia, Encyclopedia, sabi diyan, nag-utos si Artaxerxes I na ang pamalaang syudad ng Jerusalem ay itatayong muli. At sabi nga diyan, tingnan sa Ezra 7, Daniel 9 at Nehemiah 1 sa lumang tipan. So dito po natin makikita 490 years po ang binigay na palugit ng Panginoon para sa mga Hudyo. At yan po ay nagsimula nung inilabas ang utos na itayong muli ang Jerusalem. At yan nagsimula sa taong 457 BC. Marami po tayong natututunan sa ating patuloy na pag-aaral, mga kaibigan. Meron palang hula ng pamanahon sa Biblia. At dito, meron tayong nabasa 70 sanlinggong hula. At sabi ni Jesus, basahin natin ang lumang tipan at sa pamamagitan nito ay mas makikilala pa natin siya. Patuloy po nating aaralin ito. Pero sa maikling panahon, tayo muna ay magkakaroon ng patalastas. Kita-kita po tayo muli.
Welcome sa Mysteries of Prophecy. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aral, ang ating tinatalakay, The Omega Mystery, Revelation Secret to Personal Power. Well, babalikan natin, Brother Kevin, ang ating diagram patungkol po dito sa panahon na binigay ng Diyos para sa mga Hudyo at ating nakita na binigyan sila ng palugit na 490 years. Yes, ang Hudyo ay ang bayan ni Daniel. Yes. Kailan ba ito nagsimula? Ating tinalakay kanina na ito ay nagsimula noong 457 BC kung kailan pinalabas ang utos na muling itatag ang Jerusalem. At alam mo ba na sa panahong ito ay darating sa loob ng panahong itong 490 years. Bago matapos ang Yes. 70 sanlinggo. Yes, bago lumabas or bago matapos ang 7 sanlinggo ng hula ay lalabas at magsisimula sa kanyang pagmiministeryo ang Mesiyas o ang pinahiran. That dito po natin makikita, sabi diyan, sa binasa natin kanina, mula sa utos hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo, ay 70 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ibig sabihin kung sa English, 62. 62 sanlinggo at 7 sanlinggo. So kung i-add natin yan, yan ay 62 plus 7 is 69 na sanlinggo. 69 na sanlinggo. Or kung i-multiply natin yan to 7 because there are 7 days sa isang sanlinggo, then that's 483 days. At dahil nag-aaral po tayo ng propesya, 483 days is equivalent po ito 483 years. Yes, literal na mga taon. Yes, at makikita din po natin dyan na mula 457 BC, dadalhin po tayo 483 years doon sa paglabas ng Mesiyas or ng pinahiran. At makikita din natin na meron pang natitira actually na 7 years, 7 taon bago matapos yung binigay na pagkakataon ng Panginoon sa mga Hudyo. Yes, kasi tanda po natin, binigyan ng Diyos ng 70 sanlinggo ang mga Hudyo. Pero sabi dito, 7 plus 62, ibig sabihin 69 years ay darating ang Mesiyas. At yan po ay 483 years, lalabas ang pinahiran. Well, alam naman po natin kung sino ang pinahiran, hindi po ba? At alam na din po natin kung kailan pinahiran si Jesus. Kailan nga pinahiran si Jesus? Nung siya ay? Binautismuhan. Kaya ibig sabihin, si Jesucristo po ay naging pinahiran nung siya ay binautismuhan. Kaya tanong, tinupad kaya ni Jesucristo? Si Jesus ba ang tumupad ng propesya na iyan? Yes, at makapagtatanong din ako, Brother Kevin, mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas ay magiging 69 or 69 na sanglinggo sa hula or 483 years. So ano pa kayang kasunod na nangyari? Anong mangyayari sa loob ng 7 taon na ito na natitira para sa mga Hudyo? Yes, bago natin pag-usapan yung 7 taon na natitira para sa mga Hudyo, nais ko lang pong emphasize ito. Nagsimula po, alam po natin kung kailan yung simula ng 483 years. Kailan nga po nagsimula yan? Simula sa paglabas ng Yes, utos. 457 BC. Yes, 457 BC. At ayon po sa propesya, 483 years pagkatapos lumabas yung utos ay lalabas ang pinahiran. Sino nga yung pinahiran? Si Jesus. Kailan siya pinahiran? Nung siya ay? Binautismuhan. Yung pong salitang Mesiyas, by the way, ay sa Tagalog, yun ay pinahiran. Anyway, emphasize ko po uli yan mamaya. Kung atin po yung bibilangin, darating po ang hula na yan sa taong 27 AD. Ang tanong, tinupad ba ni Jesus ang hula na yan? Si Jesus ba ang pinahiran ng Daniel Kapitulo 9? 27 AD, paano ba natin nakuha ang numero na yan? Tingnan po natin ito. 483 years minus 457, di ba? Doon yung lumabas yung utos. Ang magiging resulta po niyan ay 26 AD. Sabi mo, akala ko ba 27? Bakit 26? Ang nangyari po kasi ganito, wala po kasi tayong year zero. Kasi kapag BC, paatras ang bilang eh. Kapag malaki yung numero, ibig sabihin mas matagal ng panahon yon. Paliit ng paliit, mas recent siya. So, halimbawa, kapag ganitong gagawin natin, 457 minus 457,
Ano po yan? That's 0. Yes, Pero 0. tandaan natin, wala tayong year 0. 0. Kaya kung magmaminus lang tayo, malulugi tayo ng isang taon. Kaya ang dapat natin gawin yan po dapat ay idadagdag. Kaya from 26, yan ay magiging 27. Dahil nga, lugi tayo ng 1 AD. So, 1 AD plus 26 AD is equals to 27 AD. Kasi po, ang mga taon, hindi po yan mga integers. Yan po ay mga real numbers. Kasi wala tayong negative year. Wala tayong year 0. Kasi pagkatapos ng 1 BC, dumiretso na sa 1 AD. At nagpatuloy, kaya nga, tutumbok tayo sa 27 AD. Ngayon, tinupad Ano bang ba? nangyari? Tinupad ba yan ni Jesus? Luke 3, verse 1. Ito pong talatang ito ay patungkol kay sa pagbabautismo ni Juan. Kailan ba nagbautismo si Juan? Alam po natin na si Jesus ay nabautismohan ni Juan Bautista. Tama? At sabi dito, Luke 3 verse 1, nang 15 taon ng paghahari ni Tiberio Caesar. Napakaliwanag na sinasabi ng Biblia. Nagbautismo daw po si Juan noong 15 taon ng paghahari ni Tiberio Caesar. Si Tiberio Caesar ay nagsimula sa paghahari sa taong 12 AD. 12 AD plus 15 is equals to? 27. That's right. 27 AD. 15 taon. At yan nga po, ating natuklasan at ating makikita kahit pa sa kasaysayan na si Jesucristo nga ay nabautismuhan sa taong 27 AD. Kaya nga, walang duda, alam po natin at makakasigurado po tayo, walang pagdadalawang isip na si Jesucristo ang pinahiran ng Daniel Kapitulo 9. Wala na pong iba pang sino man ang pinahiran sa taon na iyan. Si Jesucristo lamang. Muli nga po, sabi ko nga po kanina, ang salitang pinahiran sa Hebreo, Mesiyas. Pero kapag sabihin naman natin yun sa salitang Griego, ang ibig sabihin ng Kristo. pinahiran ay Kristo. Kaya kapag sinabing Mesiyas at Kristo, ang ibig sabihin lang naman po noon ay pinahiran. So kailan ba naging pinahiran si Jesus? Nung siya ay binautismuhan. Kaya kailan lumabas ang pinahiran? Sa taong 27 AD. At sino ba ang pinahiran? Wala pong iba kundi si Jesus. Gusto nyo pa po ng sa pangtalata patungkol dyan, Luke 3 verse 21 and 22. At kung babasahin po natin ang Acts 10 verse 38, ating makikita na si Jesucristo po ay binautismuhan ng banal na Espiritu. Kung kaya nga nung lumabas si Jesus, sabi niya, at sinabi, naganap na ang panahon. Ano bang panahon ang tinutukoy dito? Well, ang mahula sa propesiya sa Biblia. At malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at magsimpalataya sa Ebanghelyo. Si Jesus po ay nagbigay ng mensaheng ito. Naganap na ang panahon. Yan po ay makikita sa Mark chapter 1 verse 15. Tinupad ni Jesucristo ang hula sa Daniel chapter 9. Tinupad niya ang hula at siya ay nabautismuhan sa taong 27 AD, kaya nga siya ay naging Mesiyas o naging pinahiran sa taong 27 AD, katuparan ng Daniel chapter 9. Ngayon atin pong mapapansin na yung 483 years ay kulang po ng 7 years. Yes, 7 taon. Para makumpleto yung 490 taon na palugit para sa mga Hudyo. Ngayon ating titingnan kung ano ba ang nangyari sa natitirang 7 taon na iyan. Ito po muli yung ating diagram. Kung ating pag-aralan ito ng mabuti, ating matutuklasan, well, actually, ang mangyayari dyan sa kalagitnaan ng 7 taon, in the year 31 AD po iyan, ay makikita natin na ipinako si Jesucristo sa krus. Hinulaan po iyan ng Daniel. Sabi po sa Daniel 9 verse 26, at pagkatapos ng 62 sanlinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman. Kita niyo po, hinulaan na. At sabi dito, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo. May ilang araw po ba sa isang sanlinggo? 7. At sabi dyan, at sa kalahati ng sanlinggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at mga alay. Ibig sabihin, sa kalagitnaan ng natitirang 7 taon, ipatitigil niya ang alay. At yan nga po ay nangyari nung si Jesucristo ay ipinako sa krus. Dahil nung ipinako si Jesucristo, wala na pong kabuluhan yung pag-aalay ng mga tupa, pag-aalay ng mga kordero. Dahil si Jesucristo na, ayon nga kay Juan, ang kordero ng Diyos. At
Of course, bago namatay si Jesucristo sa krus ay nagtayo siya ng bagong ordinansa. Katulad po nung ginaganap na Santa Cena, yan po ay pinasimulan ni Jesucristo. At yung dating ordinansa ay wala ng kabuluhan dahil siya na ang namatay para sa ating lahat. Hindi na natin kailangan pa ng mga tupa. Sabi sa Daniel 9 verse 27, napakaliwanag po ng Biblia, isang sanlinggo at sa kalahati ng sanlinggo ay kanya ipatitigil ang hain at mga alay. Kaya na, nung ipinako si Jesucristo sa krus at siya ay mamatay, yung templo ay nahati sa ginta. Na ang ibig sabihin lang naman po yan ay wala nang halaga yung templo doon sa Jerusalem. Kasi nga, lahat naman ng ginagawa doon ay tumutukoy at nagtuturo lang patungo kay Jesus. At ngayon na ginampanan ni Jesus ang kanyang katungkulan, wala nang halaga yung templo doon sa Jerusalem. Daniel 9 verse 27, at pagtitibayin niya ang mga tipan sa marami sa isang sanlinggo at sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at mga alay. So dito po natin makikita, balikan po natin yung ating diagram, makikita po natin na napakatibay po ng mga petsa na atin pong tinalakay. Unang-una po'y lumabas ang utos na itayo muli ang Jerusalem noong 457 BC at sa loob mismo ng 490 years na ito lumabas ang Mesiyas. Mula sa 457 BC, dadalhin po tayo 483 years papunta doon sa panahon kung kailan pinahiran si Jesus upang maglingkod sa kanyang mga tao. Now ngayon, sa gitna po niyan, ay si Jesus, meron pong natirang 7 years at sa kaligitnaan po ng 7 taon na yan, Or 1 week sa kalagitnaan ng 7 taon. noong 31 AD, si Jesus po ay pinako sa krus. At kailan po ba yan natapos? Yung panahon na binigay ng Panginoon para sa mga Hudyo, yan po ay natapos noong 34 AD. Ano bang nangyari noong 34 AD? Well, mababasa natin yan actually sa Acts chapter 7 verse 54 to 60 and Acts chapter 8 verse 1 to 4. Anong nangyari kaya? Well, kanilang pinatunayan na hindi nila tinatanggap ang kaligtasan sa pamagitan kay Jesus. At kanilang, yung unang martir, yung unang Si Esteban. nag-preach, nagbahagi ng mensahe patungkol sa kaligtasan kay Jesus ay si Esteban, kanila itong pinatay. Binato hanggang siya ay mamatay. At dahil nga diyan, nung tinalikuran na ng lubusan ng mga Hudyo si Jesus, ang ebanghelyo ay pinadala na ng Panginoon sa mga hintil. Kaya nga ang ebanghelyo ay nakarating na sa atin ngayon. Alam po natin na si Jesucristo ay namatay para sa ating lahat. At kung atin lang tatanggapin si Jesus, ay bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Si Jesus po ay namatay. Siya ay pinako sa krus sa araw ng Biyernes, pagkatapos siya ay namatay. At siya ay inilibing, pinasok siya sa libingan. Alam niyo po, kung ordinaryong tao lang si Jesus, diyan magtatapos ang kanyang kwento sa libingan. Marami po, kahit dito sa Pilipinas, marami tayong mga bayani, mabubuting mga tao, pero diyan nagtatapos ang kanilang kwento sa libingan. Pero si Jesucristo ay higit pa diyan. Dahil si Jesucristo, hindi siya nanatili sa libingan, siya ay buhay. Siya ay nabuhay para sa ating lahat. At yan po ay nagpapatunay na si Jesucristo nga ay makapangyarihan. Hinulaan sa Psalm 16 verse 10 na si Jesucristo ay muling mabubuhay at yan nga ay tinupad din ni Jesus. Si Jesus ay buhay. At siya ay buhay dahil gusto niya na mabigyan niya tayo ng pag-asa. Juan 1 versikulo 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung tinatanggap natin si Jesus, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Kaya ngayon ang tanong, paano ba natin mararanasan ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay? Paano ba mararanasan ang kanyang kapangyarihan? Titingnan po natin, sabi po ng Biblia, John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Well, si Jesus po ay ang kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng ating kasalanan. Paano niya ba maaalis ang ating mga kasalanan? Well, sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung atin pong ibibigay kay Jesus ang ating pong mga kasalanan, siya po ay handang magpatawad at hindi lang kung basta-basta magpatawad, kundi
tayo ay kanyang lilinisin at Amen. bibigyan niya tayo ng bagong buhay, buhay na may kapangyarihan. Lilinisin tayo ng Panginoon. Kaya sabi nga ni Juan, John chapter 1 verse 29, Narito ang kordero ng Diyos. Si Jesus ang kordero ng Diyos. Siya ang Alpha At ang siya ang Omega. Omega. Siya ang simula at siya ang katapusan. Sabi nga po na isang manunulat, trinato si Kristo ng nararapat sa atin upang tayo tatuhin ng nararapat sa Kanya. Siya ay hinatulan para sa ating kasalanan kung saan wala siyang bahagi. Upang tayo mapawalang sala sa pamamagitan ng Kanyang katuwiran kung saan wala tayong bahagi. Siya ay nagdusa sa kamatayan na para sa atin upang ating matanggap ang kung ano'y sa Kanya. Yan ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Sabi nga, sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Dahil sa kamatayan ni Jesus, nagkaroon tayo ng buhay. At hindi lang kung basta-bastang buhay, kundi sa huli-huling panahon din, Buhay na walang buhay na walang hanggan. Nais ko lang po i-emphasize. Kaibigan, dahil sa ating pagkakasala, wala tayong karapatan sa buhay na walang hanggan. Wala tayong karapatang mabuhay. Pero salamat kay Jesus, tinubos niya tayo. Alam niyo po, hindi po namatay si Jesus sa krus para maawa tayo sa Kanya. Siya ay namatay sa krus dahil siya ay naawa sa atin. Sabi po sa John 1 verse 12, kung atin siyang tatanggapin, anong Kanyang gagawin? Pinagkakalooban niya tayo ng karapatan o ng power na maging anak ng Diyos. Gusto ko pang tumanggap ng kapangyarihan na yan. Gusto mo rin ba, Sister Jessalo? Yes. Kayo po, gusto niyo bang tumanggap ng kapangyarihan? Pero ang tanong, Brother Kevin, Tinatanggap mo na ba? ba si Jesus? Yes. Dahil kay Jesus ang kapangyarihan. At matatanggap natin ang kapangyarihan kapag siya ay ating tinatanggap. Paano ba natin matatanggap si Jesus? Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Kasi paano tayo hingin ng tawad kung hindi tayo aamin na tayo nagkasala? Paano tayo lalapit sa Kanya? Pangalawa, maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa iyo. Paniwalaan mo na nagsakripisyo si Jesus para sa iyo. Pangatlo, lumapit ka kay Jesus sa kalagayan mo ngayon. Ibang mga tao, hindi sila lumalapit sa Panginoon kasi sabi nila, masyadong madilim ang aking buhay, masyado akong makasalanan. Pero kaibigan, yan nga ang dahilan kung bakit kailangan kang lumapit sa Panginoon. Dahil kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, ikaw ay Kanyang lilinisin. Isaysay mo. Kapag lumapit ka sa Kanya, number 4, isaysay mo ang iyong kasalanan sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya ang iyong bigat na dinadala. Sabihin mo sa Kanya ang iyong kasalanan. At number 5, pagkatapos mong sabihin yan kay Jesus, papasukin mo siya sa iyong puso at tumanggap ka ng kapangyarihan. Pagkatapos mong ihayag sa Kanya ang iyong kasalanan, huwag mong hayaan na manatili lang si Jesus sa labas ng pinto. Siya ay kumakatok. Imbitahin mo siya na pumasok sa iyong buhay. At pagkatapos mong makatanggap, kaibigan, huwag mong kalimutan na magpasalamat sa Kanya. Ang ginagawa ni Jesus, Revelation 3 verse 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa Kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kapag ako ang may-ari ng isang pinto, kakatok pa ba ako? Of course not. Hindi. Pero bakit kumakatok si Jesus? Kumakatok si Jesus sa ating puso dahil nga hindi pa siya ang nagmamay-ari nito. At kung gusto nating maging bahagi si Jesus ng ating buhay, dapat ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Papasukin natin siya at hayaan natin na siya na ang magmay-ari sa atin. At tayo ay lilinisin ng Panginoon. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. May pag-asa para sa iyo. Nagsusumamong boses ni Kristo dapat mong pakinggan. May pag-asa para sa iyo. Si Kristo lamang iyong dapat paniwalaan. May pag-asa para sa iyo. Isang kaloob, dapat mong matanggap ang kaligtasan. Kaya, may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo. Sa pinto ng iyong puso, si Kristo ay naghihintay buksan. May pag-asa para sa iyo, kabayaran na iyong kasalanan, Kanyang pinasan. May pag-asa para sa iyo sa iyong buhay, tanggapin ang Kanyang kapangyarihan. Oo, may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Kaibigan,
Sabi nga ng Juan 1, versikulo 12, pabasahin po natin lahat, sabay-sabay. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan o ng power na maging anak ng Diyos. Kapag tinanggap natin si Jesucristo sa ating buhay, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Kahit gaano pa kadilim ang ating nakaraan. Siguro, noon ay tinanggap na natin si Jesus, pero tayo ay napalayo sa Kanya. Ngayong panahon na ito, muli ay kinakatok ni Jesus ang iyong puso. Ang tanong, papapasukin mo ba siya? Hayaan mo ba siya na siya ang maghari sa iyong buhay? Kapag si Jesus ay ating tinanggap, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Alam niyo po, tunay nga, napakabuti ng ating Panginoon. Dahil nga, ulit-ulit ko, no? Kung maliban kay Jesus, wala tayong pag-asa. Dapat tayong mamatay. Tayo ay makasalanan. Pero nga, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, tinubos niya tayo. Pumunta siya dito sa lupa, siya ay nagpakababa para lang tayo ay mailigtas. Dahil ang gusto ng Panginoon, makasama niya tayo sa kanyang langit na tahanan. Kaya nga, alam mo, Sister Jassel, gusto ko pang mas makilala pa ng malalim si Jesus. Gusto kong mapalapit pa sa Kanya. Mga kaibigan, siguro, kayo, habang kayo ay nanunood, nararamdaman nyo na kinakatok ni Jesus ang iyong puso. Nararamdaman mo na kinakausap ka ng Panginoon. Sinasabi niya sa iyo, anak, mahal kita. Marahil ikaw po, habang ikaw ay nanunood, kailanman ay hindi mo pa nasumpungan si Jesus. At ngayon, nakita mo ang kanyang kabutihan. Nakita mo nga, siya nga, higit pa sa isang ordinaryong tao si Jesus. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay handang magpatawad at kayang-kaya niyang patawarin ang iyong kasalanan. Siguro meron din pong iilan sa atin, sa inyo po na nanonood ngayon, na alam natin na tinanggap na natin si Jesus noon, pero alam na ating konsensya na napalayo tayo sa Kanya, napakalayo. Pero sa puntong ito, kaibigan, muling kinakatok ni Jesus ang iyong puso. Binibigyan ka na ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon na tanggapin siya. Isa pang pagkakataon na papasukin siya sa iyong buhay. Bago po natin tapusin ang episode na ito, tayo po ay gagawa ng isang espesyal na bagay. Tayo po ay mananalangin. Paano ba manalangin? Parang nakikipag-usap ka sa isang kaibigan. Kausapin mo ang Panginoon. Hindi po kailangan ng magic word para sa panalangin. Yan po ang ating gagawin bago po natin tapusin ang pag-aaral na ito. Kami po ay magpapatugtog ng isang background music. Habang tumutugtog ang music na iyan, nasaan ka man, ikaw man ay nakikinig sa radyo o sa MP3, di kaya ikaw ay nanunood sa telebisyon, o di kaya ikaw ay nanunood online sa internet, habang tumutunog ang background music na ito, kausapin mo si Jesus. Iyuko mo ang iyong ulo at kausapin mo siya. Ibigay mo sa Kanya ang pasan na iyong daladala. Pagkatapos mo ng ilang sandali, habang tumutunog yung background music, tatapusin ko po ang ating pag-aaral sa isang pangkalahatang panalangin. Handa na po ba tayo? Handa na ba tayong kausapin ng Panginoong Jesus? Patutungig ko na po ang background music. Manalangin po tayo. Yuko natin ang ating mga ulo. Ama naming nasa langit, nandito po kami ngayon, yumuyo po sa inyong harapan, nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Alam po namin, Ama, na maliban po sa inyo ay wala po kami pag-asa. Maraming salamat sa sakripisyo na ginawa ni Jesus at sa pamamagitan ni Jesus ay pwede muli naming makamtan ang buhay na walang hanggan.
sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa Kanya. Ama, patawarin niyo po kami kung kami ay napalayo sa inyo. Patawarin niyo po kami kung kami ay tumalikod sa inyo. Ngayon po ay nais naming ibigay muli ang aming buhay sa iyo. Nais po naming papasukin si Jesus sa aming buhay. At nawa siya na siyang mag-control sa amin. Ama, sa amin din po na ngayon lang namin nalaman ang katotohanan ito. Napakaliwanag po galing sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Ama. At hindi niyo po pinahintulot na manatili lamang kami sa kadiliman. Hawakan niyo po ang aming buhay. At patuloy niyo po kaming bigyan ng marami pang liwanag galing sa inyong salita. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Alam po namin, Ama, na ito po ay inyong gagawin. Dahil ito po ang iyong pangako na kapag itong aming mga pasanadala ay aming isasaysay sa iyo, ito po ay inyong tatanggalin at bibigyan niyo ng kapayapaan ang aming puso. Kaya nga, maraming salamat sa iyong kabutihan. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Dito po nagtatapos ang ating episode. Sa susunod po na programa, ating tatalakayin UFOs, the Occult, and Christ Coming. Lahat ng yan, dito lang sa Mysteries of Prophecy.